Hello, hello, hello! Magandang gabi sa ating lahat. Ayan, time check natin is 9:35 na ng gabi, guys. Mga kasari, sana'y okay lang kayo sa alright. At ayan, yayawan muna tayo habang wala pa yung jowa ko. Ayan, at tutulog na yung mga bata. Nakabukas pa yung TV, guys. Wala yung jowa. Nag sa mga kabilang ano na, sa mga kabilang hindi na masyal lang sa mga kabarkada daw. Nag-inuman lang. Kasi pag andito po yun, kontrabida. Nagre-rest ako, ayan, nagkukontrabida. Ayan, usapang, ano lang tayo guys, yung yayawan natin ngayon. Usapang sari-sari store. Kung paano ako nagkaroon ng ganitong sari-sari store na maliit lang, muntik. Ito guys, yung kwento. By the year 2017, ano nga na ngayon? 2023. 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, mag 6 years na guys. 6 years na nung September. Sa awa ng Diyos. Ayan. At ito ngayon, buhay pa ang aking munting tindahan. Kaya lang, hindi lumalago. Hindi lumalago, guys. Kasi guys, ganito yan. Itong tindahan ko, hindi ko po ito puhunan. Ako lang po ang nagmamanage. Meron kasi akong pinsan na maginhawa din ang buhay na ex-OFW guys. Sabi niya sa akin noon, kasi may anak akong PWD, meron pa yung panganay ko na may sakit sa puso. Kaya ayan, napag-isip-isip siguro ng pinsan ko, pumunta dito. Maganda yung location ko dito sa aming bahay. Tapos sabi niya, ba't hindi ka kaya mag sari-sari store na lang? Sabi niya sa akin. Siguro may pera na siya. Pinag-isipan ko guys. After 1 week, tinanggap ko na yung opportunity na yun. Lang tatanggapin ko yun kasi wala naman akong ginagawa. Hindi pa po ako makalabas dahil PWD nga yung anak ko. Special child. Hindi yun makalakad. Hindi siya marunong kumain na mag-isa. Kaya lahat na lang sinusubuan ko. Kaya ayan. Ang dahilan guys kung bakit ako nagkaroon. Blessed guys na narating ko ang 6 years na taon itong tindahan. Dahil siguro sa madiskarte ang aking mindset. Madiskarte ang ating mindset guys. Sa lahat ng mga pwedeng pagkakitaan ay pinapasok ko. Lahat ng online selling, mga tinatanim namin sa bundok noon. Tugi, kamute, gabi. Yan. Binebenta ng asawa ko dun sa bayan para lang magkaroon kami ng mga income. Kasi naman hindi po sapat ang income dito sa tindahan. Kasi sabi ko na PWD ang aking anak. Maraming mga gastusin yan. Kaya nga guys, kung madiskarte ka, talaga pong mag-grow ka. Pag may tiyaga ka lang ha. Kapag may tiyaga. Kaya ayan. Hanggang ngayon, ako rin ang
nakapangalan sa mga binabayaran kong tax sa munisipyo dito sa BIR. Ako din ang nakapangalan, guys. Kaya salamat at nagtiwala yung pinsan ko sa akin. Yung income ng store, guys, pinaghatian namin. Minsan pa nga mas marami yung binibigay niya sa akin, guys, kasi hindi ko naman ginusto na ganyan yung anak ko, na magkaroon siya ng ganyang kapansanan. Naiiyak ako minsan, guys. Kaya lang pinapatibay ko lang yung loob ko. Pinapatibay ko yung loob ko, guys, para malampasan man ang mga pagsubok na yan. Kaya ayan, kung makakasakit yung anak ko sa ospital, mag-close ako dito sa store. Kaya ayan, konti lang po ang laman ng aking store, guys. Ayan, sana mapalago ko pa mapalago sana para mas malaki ang kikitain, ang mga income na darating. Yan, pinapabless ko pa sa sa church namin. Kaya ayan, super blessed, guys, ang magkaroon ng ganitong store, kahit na maliit man. Talagang magtitiyaga ako. Okay, guys, yan po ang kwento ng aking munting tindahan na ako lang po ang nagmamanage, guys. Take note, ako lang po ang nagmamanage. Kaya may boss ako. Pakiusap ko na lang sa boss ko na palakihin namin yung tindahan para maging makumpleto na yung mga laman. Thank you, guys, for watching. Kita-kita muna tayo sa aking next na video. Please like and subscribe, guys, to my YouTube channel, Small. God bless everyone. Bye-bye muna.